rehistro at lisensya. Yan ang kakailanganin na ng mga nais magmaneho ng e-vehicles gaya ng e-trike at e-bike oras na maaprubahan ang binubuong Unified Regulations para sa dumaraming electronic vehicles. Paliwanag ng transport agencies, nakakabahala na kasi ang paglobo ng bilang ng mga ganitong sasakyan na posibleng issue sa kaligtasan ng mga nasa daan. May balitang A to Z si Ace Cruz. Kung dati, jeep ang hari ng kalsada, ngayon, tila e-vehicles gaya ng e-trike o e-bikes na. Kita sa ilang kuha ng MMDA ang mga pasaway na mga ito. Nariyan na nakagitna sa intersection, nakagitna sa highway o kung di naman kaya, malapalos kung sumingit. Ang nakakatakot pa kuminsan, ang nagmamaneho po ng e-trike ay naka-uniform, mukha pong elementary lang yata to or early high school. So, yan po yung i-address natin kasi ang nangyayari nga po ay hindi daw po kailangan kumuha ng lisensya. Bagay na ikinababahala na ngayon ng transport agencies gaya ng MMDA, LTO at ng LTFRB. Hirap po tayong ma-regulate dahil unang-una nga po, walang prangkisa, walang lisensya, walang registration. Sila po yung umaagaw sa mga pasahero ng ating mga lehitimong mga pangpublikong sasakyan. Kaya naman, isinusulong na nila ang pagbuo ng Unified Regulations sa mga ito. Nasa plano ang mandatory na pagpaparehistro ng e-vehicles at mandatory driver's license sa mga magmamaneho nito. Hindi pa po. Bakit? Pagkakakitaan pa nila, electric naman yan, hindi man tumatakbo ng napakatuloy niyo. Okay lang din. Kasi syempre kapakanan din naman ng tao. Tsaka para hindi na naa-allow yung mga bata na kahit 12 years old nagmamaneho. Tapos kung sisingit lang kung saan-saan. Habang wala pa raw ang Unified Regulations, mas maghihigpit na lang ang transport agencies sa pagpapatupad ng kasalukuyang regulasyon. Will enforce yung prohibition na yan na hindi sila payagan na bumaybay dito sa mga national roads po natin. Although meron na pong mga bayan na may mga regulations na nag-aalaw ng impounding. Kaya po i-collate po namin itong mga ordinansa nila. Sang-ayon sa LTO, ang e-vehicles na tumatakbo ng 25 km per hour pababa ay hindi na kailangan mag-iparehistro. Bagay na kanila raw re-reviewin, lalo't marami ang umaabuso at dumaraan sa major thoroughfares kahit na bawal ito. Sa tuwing lalabag kasi sa batas trapiko, hirap ang enforcers na panagutin sila. Kung nag-violate, kunyari tumawid sa stoplight, paano namin huhulihin? Wala kaming ma-issuehan ng ticket dahil wala naman lisensya yung nagmamaneho. Hindi rin namin pwede i-charge yung vehicle dahil hindi rehistrado. Minamadali na ito ng transport agencies dahil mabilis daw ang naging paglobo ng bilang ng mga ito. Yung meeting earlier, I think isa sa mga sinabi was, the concerns was, Caloocan City, more or less, parang 18,000 yung mga motorcycles. Imagine mo, we have 17 LGUs. So, for sure, napakarami na yan. Kung isang syudad, merong 18,000. Na-registered pa lang yon sa kanila. So, yung hindi pa nakarehistro. At yung sa iba pang lugar. So, it's about time siguro na magkaroon talaga tayo ng regulation regarding this. Bagay na pinabulaanan ng Tricycle and Pedicab Regulatory Services ng Caloocan South dahil sa kanilang tansya, nasa 4,000 lang ang mga e-trike at e-bike sa lungsod. Nagtataka nga ako kung saan nila nakuha yung figure na yan na 18,000 na e-trikes. Wala kami pinapayagang nire-rehisto dito na e-bike. Wala nga kami binibigyan ng permit ng mga e-bike o e-trike dito sa Caloocan. Bagamat aminado sila na problema rin talaga ng lungsod, ang mga pasaway na gumagamit ng e-trike at e-bikes, tinatapatan naman daw nila ito ng kaukulang parusa. Hinuhuli namin sila as colorum, tapos e-trike ban. Yun ang parusang binibigay namin sa kanila. Tinitikita namin sila ng colorum at e-trike ban. Target ng LTO na sumite sa DOTR ang kanilang rekomendasyon para sa Unified Regulations sa Lunes, February 19, habang inaasahang ipatutupad dito sa unang linggo ng Marso. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.